For today's video nga mga ka-guys, no, lalabas muna kami sa araw na ito dahil nga nandito yung ninang Sara namin sa kasal. All the way from Australia pa talaga to siya dahil nandito nga siya sa Pinas ngayon at nandito siya sa aming bahay. Para naman daw makita niya kung ano ay yung itsura ng Sobic dito. Ay siya, ilalabas nga namin siya. At muntikan pa nga kaming madisgrasya dahil nga yung motor na yon ay bigla na lang sumulpot sa amin. Ay nako, nakakaloka, muntik pang maunsyami ang aming lakad. Medyo nagasgasan nga yung aming sasakyan ng konti pero okay lang. Ang importante walang nasaktan. At ito na nga kami, undawi na nga kami sa aming lakad, no? Tuloy pa rin ang laban, awa ng Diyos. Okay naman ang aming paglalakbay sa araw na ito. Muntik-muntikan lang talaga pero ay nako, sa awa ng Diyos. At ito na nga, dumating na nga kami dito sa Sobic at kita nyo na nga naman yung dyan, kaganda-ganda pala ng lugar na to. Ay first time ko nga din ito marating. Kung hindi dahil kay Ninang Sara ay hindi namin napuntahan ito. At ayan nga, ala Australia nga ang kanyang kabyuhan, no? Ay tinatawag siya ng Magic Lagoon. Yan ang kanyang tawag dyan sa lugar na yan. So pagdating nga namin ay kanya-kanya kaming picturean or video. So tinitingnan muna namin talaga yung lugar bago kami kakain. Kasi nga ang purpose talaga kaya lumabas din kami kasi kakain talaga kami ng lunch. Kaya kami lumabas. Medyo pagod-pagod pa rin talaga dahil hindi pa nga pa doon sa Christmas na yun dahil puyatan nga ang labanan. So ayan na nga, nag-ikot-ikot muna kami habang sabi ko kay Mother, videohan muna ako ng saglit dyan kasi talagang napakaganda yung lugar. Para siyang napaka-peaceful. Ang napakaganda dito sa Sobic kasi very organized siya at malinis yung lugar. At ito na, pumunta na nga kami dyan sa pinaka-restaurant at kanya-kanya na kaming pili ng aming o-orderin, no? So ito na nga, tumitingin na kaming lahat kung kanya-kanya ang order ng bawat isa sa amin. So ang in-order ko nga dyan ay ang butter prawns. At syempre yung aking drinks ay hindi mawawala ang Boko Diyos. Ayan na nga ang aming mga order. Dumating na nga kaagad dahil medyo gutom-gutom na nga din ang lahat, no, sa paglalakbay. So ito na, excited na kami sa aming mga food para matikman namin kung masarap ba talaga ang luto nila. At ayan na nga yung prawns, buttered prawns daw yan. So ito na din yung aking drinks, ang Boko Diyos. So ayan, yung iba naman ay nag-order ng inasal chicken. Si Apam inasal chicken at kay inasal chicken. At ayan na nga yung prawns na yan. So ang in-order naman ni Mother at Ninang Sara ay baby pusit na adobo. Tapos sinigang na tangigi. Wow, sarap-sarap ng aming mga order. Kailangan may sabaw-sabaw din talaga sa totoo lang kasi hindi puro mantika. No, masama din kasi pag puro mantika yung ating orderin. At ito na nga yung aming mga pagkain. Kanya-kanya na kaming lamunan dyan to the max talaga, charot. Wala nang diet sa panahon ngayon, no? Lalo na sa seasons na to ng December, puro lamon ang labanan. At ito naman ang bangos na sinigang. So nag-order din kami banda dyan. Ayan, dahil gusto din namin makahigop ng sabaw para magkagatas din kami, charot. Ito na nga, yun, no, higop-higop na ang inyong forever queen, ang aming Ninang Sara. Ayan, na-enjoy naman siya sa sabaw. So magkatabi nga sila ni Mother dyan banda, no? Kasi nga, magka-ijing-ijing sila. Charot. Hindi, sa totoo lang, ayan, magkaano naman sila. Talaga, magkasundo naman ang mga Bisaya. At ito na nga, nabusog na ang lahat. Pauwi na nga kami sa aming tahanan. Dahil bundat na ang aming mga katyanan dyan. Grabe talaga, to the max. Lamon na talaga ang aming ginawa. Sa totoo lang, ay nako, aywan ko ba nasira na talaga yung diet ko mula nung lumipat kami dito sa Pinas. As in, wala nang diet, wala pang exercise. So ito nga pala ay sinundan nga namin si Makmak, no, yung nakakulay blue na sasakyan. At ayan, ang ganda-ganda na yun ng accommodation dyan. Ang ganda-ganda. Ang gusto ko talaga dito sa Sobic kasi para siyang Australia. Very organized yung lugar nila, napakalinis. At talaga
talagang mayroong nagmimintin yan. Ang namamahala dyan ay nasa namamahala talaga yan ng lugar, no? Sana wini-wish ko talaga sana na ganito lahat ang ating lugar dito sa Pinas. Yung lahat ba organized, maganda ang pamamalakad, kung sino yung mga namumuno. Kaso hindi nga ganon, wala tayong choice, di ba? Ang iba kasing lugar ay puro basura na, tapos nagkalat pa yung mga pusa at mga aso dyan sa mga paligid-paligid. Yun ang hindi ko talaga kasi syempre na-experience kong tumira sa ibang bansa ay hindi naman ganon. So at saka isa pa, kawawa yung mga hayop dito sa atin, sa totoo lang. Alam mo yung para din yan silang may tao kasi may hininga din sila kagaya sa atin. Kumbaga may buhay din sila. Deserve din naman nila yung nakakain sila ng maayos at naalagaan din sila ng maayos, 'di ba? Hindi lang tao. Kumbaga dapat para din silang tao. Kahit animal sila, kumbaga humihinga din sila katulad natin. So ito na nga ang bunggang-bunggang nakikita nyo dyan ay para siyang Filipino casino dyan sa Subic, no? At napakaganda nga ng lugar. Tingnan nyo naman. Kahit hindi siya ganun kalawak ang Subic, pero talagang malinis at organized. Kaya nga naman napaka-strict dyan dahil susundin mo talaga yung kanilang kung ano yung takbo nila 50-60, kailangan sundin mo talaga. Hindi ka pwedeng sumobra dahil nga mahuhuli ka kaagad. At ito na nga, nakikita na ninyo ang mga kabyuhan at kitang-kita nyo naman yung mga kalsada, napakalinis talagang tingnan, no? Hindi talaga kagaya sa ibang lugar ng Manila or ibang lugar ng hindi Subic ay talaga makikita mo talagang ang kadumi-dumihan dyan. At ito nga feeling ko talaga napakayamanin talaga ng mga tao din dyan dahil tingnan nyo naman yung mga yati dyan na daanan namin, bunggang-bungga talaga sa totoo lang. Tingnan nyo naman ang lalaking yati dyan, siguro yung mga may-ari dyan for sure mga mayaman talaga, mga billionaire, at dyan talaga nila nilalagay yung mga yati nila dyan sa Subic pa talaga, grabe. Tingnan nyo namang view dyan, no? Napagkaganda ang bunggang-bungga. Kaya kung ako sa inyo, pasyalan ninyo din talaga itong Subic. Talagang para makita nyo at ma-enjoy nyo din kung anong meron dyan. Hindi lang yung isang place yung balik-balikan, siyempre yung ibang place din. Kagaya nito, first time namin napuntahan yung restaurant na kinakainan namin kanina. So ito na nga, ayan na nga, sumusunod na nga kami kay Makmak, patungo naman sa aming tahanan. Naghiwalay din kami pagdating doon sa dulo dahil nga ipapasyal din nila yung mga bata doon sa playground. So which is good naman para mapasyal, dahil yun yung kasayahan ng mga bata. Kailangan din nila, deserve din nilang pumasyal ng mga lugar-lugar na yan. So ayan na kami, maglalakbay na kami sa aming paruroonan. At naamis nga din si Nang Sara dyan kasi sabi niya, ibang-iba talaga yung kalsada dyan kumpara sa Manila kasi nga malawak, tapos malinis. Kitang-kita nyo naman, di ba? Dahil nga sila dyan ay may rules talaga. Hindi ko nga ba alam, hindi ko maintindihan kung bakit hindi lahat ganyan ang role sa Pilipinas. Magagawa naman pala nila talaga kung gustuhin. Pero like I said, depende yan sa namumuno sa lugar. Kung yan yung ating namumuno sa buong lugar, siguro naman talagang, dahil nga sa totoo lang, maganda talaga yung bansa natin. Yung pamumuno lang ang hindi maganda. Kasi nga napabayaan, di ba? Agree kayo o disagree, charot. So ito na nga, no, patungo pa kami sa aming paglalakbay hanggang sa dumating na kami sa aming tahanan. Charot, hindi pa nga nakarating, dumating na kaagad. So driving muna si Apam. Mabuti na lang si Apam talaga ay talagang marunong at malakas ang loob mag-drive dito sa Philippines. Kasi nga hindi lahat ng mga Apam at mga foreigner na yan ay nagda-drive dahil grabe dito sa Pinas. Sa totoo lang, hindi ko kakayanin yung pagda-drive dito. Kakaibib kasi dito sa Pinas dahil nakakatakot. Paunahan siksikan to the max talaga, sa totoo lang ay hindi ko kaya ang power talaga, sa totoo lang. Mabuti sana kung ganyan lahat yung kalsada.
kayang-kaya ko pa. Pagdating na doon sa mga siksika na yan na sumusulpot, pati mga motor, mga tricycle, halo-halo together, ay nako, hindi ko nakakayanin talaga yan sa totoo lang. So ito na nga, nandito na kami sa aming home, sweet home. Dumating na kami mga guys, no? At ito na, nagpa-parking na nga dyan si Dodong Apam. At sumalubong din naman tong aming mga Junakis, oy. Ay, Junakis, aming mga animals. At ayan na nga, nikot ko muna yung camera dyan sa aming garden. At ayan na, lalabas na ang ating Forever Queen. Charot. Ayan ang aming ninang. So, Forever Queen daw yan siya sa Australia. Walang makakatalo sa kanya. So, lumabas na din si Apam para bubuksan yung pintuan. Kasi nga, wala ngang naiwan dito sa bahay kasi kami lahat ay lumabas talaga. Habang nag-waiting kami para mabuksan yung pinto at ito namang aming alaga ay talagang nangungulit to the max din. So, ito na nga lang yung update namin for today's mga ka-guys, no? Salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye.